Nagpapatuloy ang ating mga pagtuturo sa ika-6 na serye na nagpapatungkol sa mga ritual na paglilinis o mas literal sa tawag na doktrina ng mga bautismo. At tayo ngayon ay dadako sa ika-9 na pag-aaral at ating pong tutunghayan ang bautismo at spiritual na digmaan. Ang bautismo ay hindi lamang isang marikit na seremonya. Ito ay isang matapang na pahayag ng spiritual na digmaan. Kapag ang isang mananampalataya ay lumulubog sa tubig ng bautismo, ipinamamalita niya sa langit, sa lupa at sa impyerno. Ako ngayon ay kay Jesus na. Ito ay isang sandali ng pakipagtipan sa kaharian ng Diyos at pagputol ng ugnayan sa mundo at sa tagapamahala nito. Sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 20 hanggang 21. Inihalin tulad ni Pedro ang bautismo sa panahon ni Noe, isang gawa ng pananampalataya sa gitna ng paghatol, isang paghiwalay sa makasalanang mundo, at isang pagliligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang bautismo ay hindi lamang simboliko, ito ay spiritual. Isa itong bahagi ng ating patotoo na tayo'y lumakad na mula sa kadiliman patungo sa liwanag at ngayon ay nakatindig sa tagumpay ni Kristo. Ang bautismo ay hayagang pakikipaghiwalay sa sanlibutan. Sa unang Pedro Kabanatang 3, talatang 20 hanggang 21, ganito ang sinasabi. 8 lamang ang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig, at ang tubig na iyon ay sumasagisag sa bautismo na ngayon ay nagliligtas din sa inyo. Hindi ang pag-aalis ng dumi sa katawan, kundi ang pangako ng isang malinis na budhi sa harap ng Diyos. Sa panahon ni Noe, ang baha ay nagdala ng paghatol sa makasalanang mundo, ngunit kaligtasan sa mga sumakay sa daong. Ang tubig ay naging hangganan sa pagitan ng lumang mundo at ng bago. Ganon din sa bautismo. Ito ay isang malinaw na hangganan. Hindi na ako bahagi ng dating sistema ng mundo. Ako ngayon ay lumalakad sa tipan ng Diyos. Ganap ka na bang nakahiwalay sa iyong dating pamumuhay? Ang bautismo ay hindi simpleng hakbang. Ito ay spiritual na guhit ng paghihiwalay. Ang bautismo ay pagpapahayag ng katapatan sa spiritual na daigdig. Ang bautismo ay isang pampublikong gawaing may spiritual na kahihinatnan, tulad ng pagsusuot ng uniforme sa panahon ng digmaan. Ipinapakita mo kung kaninong panig ka. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 10, talatang 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 1, talatang 13, ganito ang sinasabi. Sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang bautismo ay isang deklarasyon. Iniligtas na ako. Ako ngayon ay naglilingkod sa hari ng mga hari. Ang deklarasyong yan ay kapansin-pansin sa spiritual na kalagayan. Huwag kang magulat kung dumaan ka sa spiritual na pagsubok pagkatapos ng bautismo. Madalas, dito nagsisimula ang totoong labanan. Ang bautismo ay simula ng bagong labanan. Dito sa Roma, Kabanatang 6, talatang 11 hanggang 13. Ituring ninyong kayo'y patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Huwag ninyong ialay ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan, kundi ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Bago ang bautismo, ikaw ay nabuhay para sa sarili at sa kasalanan. Ngayon ikaw ay kawal sa hukbo ng Diyos.
Tutuksohin ka, aakusahan ka, at ililihis ka ng kaaway. Pero ngayon, lumalaban ka dahil nagtagumpay ka na. Hindi ka lumalaban para makamit ang tagumpay. Ang iyong pakikibaka ay dahil ikaw ay nagtagumpay na. Sa ikalawang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 4, ganito ang sinasabi. Ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi makalupa. Ang bautismo ay hindi ginagawang madali o komportable ang buhay. Ngunit ginagawang malinaw ang iyong panig. Totoo ang digmaan. Pero tapos na ang laban. Panalo na si Kristo. Ang tagumpay ay sa pananampalataya, hindi sa tubig. Dito sa unang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 21, ganito ang sinasabi. Inililigtas kayo nito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang kapangyarihan ay wala sa tubig, kundi sa pananampalataya sa muling nabuhay na Kristo. Gaya ng pananalig ni Noe sa Diyos at pagsakay sa daong, tayo'y nananalig at pumapasok kay Kristo. Ang bautismo ay ang ating panata. Pinagkakatiwalaan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Susundan ko siya, anuman ang halaga. Mamuhay bilang isang binautismuhang mandirigma. Lumakad araw-araw sa kapangyarihan ni Kristo. Ipaalala mo sa sarili, ako'y namatay na kasama ni Kristo at muling binuhay kasama niya. Wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa akin. Labanan ang mga panlilinlang ng kaaway. Epeso, Kabanatang 6, Talatang 11. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ang bautismo ay ang iyong pagpapalista sa hukbo. Ngayon ay mamuhay ka na may disiplina at pagkaunawa. Isabuhay ang iyong paninindigan kay Kristo. Hayaan mong ang iyong mga salita, gawa at desisyon ay magpahayag ng katapatan kay Jesus. Palakasin ang iba na tumatayo rin. Ang bautismo ay pagkakaisa sa spiritual na hukbo. Hindi ka nag-iisa sa laban. Bilang pangwakas, ang iyong bautismo ay higit pa sa simbolo. Ito ay isang spiritual na pahayag. Iniligtas ka mula sa kadiliman, muling binuhay kasama si Kristo, at nakatayo ka ngayon bilang sundalo ng liwanag. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag mong kalimutan kung ano ang ipinahayag ng iyong bautismo. Kaya tumindig, mamuhay ng may tapang, lumaban ng tapat. Ikaw ay binautismuhan, ngayon mamuhay ka bilang isa na lumalakad sa tagumpay. Salamat po.